Pero hindi naging mabait ang tadhana kay Nanay Sita. Anim na buwan ang nakalipas, binisita ko si Nanay. Hello, Nanay! Hello. Kamusta po kayo? Ay, antos kagulang, 77 na edad atong Enero. Kamusta po itong bago niyong bahay? Gamay ra, igo rin ako. Hindi pa man nagtatagal ang aming pag-uusap, ibinahagi na niya sa akin ang masamang balita. Akong anak to sa hospital. Namatay man. Oo nga po, ay narinig ko nga. Ako nag-uulgani ko kay muduaw ko. Ako kauban. Nanay, sorry po. Naantigang marami sa kwento ni Nanay Sita at ng kanyang mga anak. May ilang nagpadala ng tulong, kaya naipaayos ang tagpi-tagping bahay ng matanda. Si Marcelo ang nanguna sa pagkukumpuni ng tahanan. Ginawa namin yung bago para makikita sa nagtutulong na yung pirang binigay nila hindi nasasayang dahil inano namin ng bahay. At sa mga pagkain, gamot. Pero ang naranasang konting ginhawa, mabilis na napalitan ng panibagong dagok ng kapalaran. Wala nang laman ng mga selda ngayon. Pumanaw na kasi ang panganay na si Alan kamakailan. Nang mamatay ang kanyang kapatid, kapansin-pansing naging butot balat si Manuel. Kaya ipinagbigay alam namin sa Provincial Health ang kanyang kalagayan. Kinuha siya ng mga health worker para i-admit sa ospital. Hanggang ngayon, hindi pa raw nadadalaw ni Nanay Sita si Manuel. Ngayong wala na dito yung magkapatid, medyo nakakapanibago kung gaano katahimik yung lugar. Pero mas lalo ko na rin nakikita kung gaano kahirap yung kanilang sitwasyon na pinagtiisan sa mahabang panahon. At lalong nakakalungkot kasi isipin mo na pwede naman sana maiwasan kung maaga pa lang naalagaan na sila ng maayos. Ano yung ski earning oh. Lantaw man, Brad. Langga ko na siya. Pag-request niya ata dayon. Sa loob ng ilang buwan, tuloy-tuloy naman daw ang naging paggamot sa magkapatid. Malaki na nga raw ang binuti ng kanilang kalagayan, lalo na ni Alan. Yun ang mga unang gumagaling na sana. Kaya sinubukan ko siya palabas. Sabi ko, sige ha. Kaya binuksan ko yung silda niya. Ano yung ski earning oh. Marami siyang nakain. Tapos sabi ko, hindi ka na babalik sa kulungan mo. Sabi niya na, babalik ako. Bakit? Okay lang. Lalabas ako sa araw, sa gabi. Papasok ako. Baka anuhan ng kapatid ko. Maawa ko, wala ang kasama. Ligo ka dagat. Langoy ka. Sa unti-unting paggaling ni Alan, paminsan-minsan, naipapasyal na nga raw niya si Nanay Sita. Siya pa nga ang tagatulak ng wheelchair ng ina. Si Lola, handito sila ngayon sa dagat. Habang nagpapahangin sa tabing dagat, paboritong pagsaluhan ng mag-ina ang sorbetes. Mo rin ako. Ay ni ato magani mig Bolivar nangaon mi dito. Ngayo gani dito sa nanambal sa Kusuylo ug kuan. Kanang saging, pan, bodbod. Mulakaw na to. Anong napansin mo kay Nanay Sita nung nakita niyang gumagaling na yung anak niya? Para siyang
Malakas na din siyang kumain. Mm. Sabi niya, magkain ako ng marami para magaling na ako. Dalawa na kami. Mm. Mm. Pero isang araw, bigla na lang daw nang hina si Alan. Tinanong, Nano, sakit yung ulo mo? Mm. Sabi niya, oo daw. Sabi ko, iinom ka lang ng gamot. Kaya ako lang, pinainom namin ng gamot. Hindi na siya talaga, yung pag tumayo siya, bumagsak. Tapos yung bunganga niya, nagbubukal yung bunganga niya. Ayon sa mga doktor, inatake sa puso si Alan. Pumanaw siya sa edad na 47. Mao nang hila ko kung maayo. Sus, namatay manuan. Ako po'y mamatay kay balin sakit akong dugang. Dahil nagkasakit, hindi nakapunta si Nanay Sita sa libing ni Alan. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakabibisita sa puntod ng anak. Sa ika-40 araw mula nang mamatay si Alan, dinala namin si Nanay Sita sa sementeryo. Hilag na po niya ako. Pero hindi pwedeng malugmok sa kalungkutan si Nanay Sita. Inaasahan pa siya ng kanyang isang anak na si Manuel na nakakonfine pa rin sa ospital. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.